Ang lungsod ng San Carlos ay isang third-class component city sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 205,424 na katao. Ito ang pinakamataong lungsod sa Pangasinan at sa buong rehiyon ng Ilocos. Ang lungsod ng San Carlos ay 19 na kilometro, 12 milya, mula sa Lingayen at 208 kilometro, 129 na milya, mula sa Maynila. Noong 1718, ang Binalatungan ay pinalitan ng pangalan, ang munisipalidad ng San Carlos, bilang parangal kay Saint Charles Borromeo. Noong 1960s, ang munisipalidad ng San Carlos ay nahahati sa dalawang presinto. Noong 1965, ang mas maliit na presinto ay naging legal na inkorporada bilang munisipalidad ng Basista sa bisa ng Ra 4,866. Noong 1966, ang mas malaking presinto ay naging legal na inkorporada bilang San Carlos City sa bisa ng Republic Act No. 4,487. Ang bayan ng San Carlos ay nahahati sa 86 na mga barangay. Ang mga barangay na ito ay pinamumunuan ng mga halal na opisyal, barangay captain, barangay council, na ang mga miyembro ay tinatawag na barangay councilors. Lahat ay inihahalal tuwing 3 taon. Ang lungsod ay tinatawag din, Mango Bamboo Capital of the Philippines. Ang San Carlos ang may pinakamalaking bilang ng mga puno ng mangga. Ang mga bunga nito ay kabilang sa pinakamasarap na lasa sa bansa, isang inuunlad na industriya ng bamboo craft. Isang agro-industrial na lungsod. Ang San Carlos ay nakikibahagi din sa pag-aalaga ng mga hayop. Produksyon ng pananim, pangingisda sa loob ng bansa, palayok, pagproseso ng pagkain, turismo, komersyo at kalakalan, maliit na pagmamanupaktura, at paggawa ng harina. Ang San Carlos ay sinasabing may perpektong potensyal na pamumuhunan dahil sa malawak nitong lupain, malaking populasyon at estratehikong lokasyon na nasa gitna ng Pangasinan. Ang San Carlos, nakabilang sa ikatlong distrito ng Kongreso ng Lalawigan ng Pangasinan, ay pinamamahalaan ng isang alkalde na itinalaga bilang lokal na punong ehekutibo nito at ng isang konseho ng munisipyo bilang katawan ng lehislatibo nito alinsunod sa Local Government Code. Ang alkalde, bise-alkalde, at ang mga konsehal ay direktang inihahalal ng mga tao sa pamamagitan ng halalan na ginaganap kada 3 taon.